Magandang araw na muli mga boss. Isa sa dahilan ng paghina ng hatak ng sasakyan nyo o kaya yung pagkadyot, hard starting, minsan kasi marumi lang dito sa fuel filter. Lalo na pag masyado kayong tiwala dun sa gagawa, yung pala hindi naman pala pinalitan. Marami na kasi ako nagawang ganon. Pinapalitan daw pero nung binakas ko hindi naman pala. Nagpa-PMS daw siya tapos di naman ginalaw. Ibig kong sabihin, hindi naman pala pinalitan. Yung perang pambili, na-shoot lang sa bulsa niya. Kaya ingat kayo. Kung kayo na mismo yung gagawa, panoorin nyo ito. Madali lang naman. Meron ka lang naman dyan, ipipress na socket wire, dalawa. Tapos iaangat mo lang to para matanggal mo na yung fuel filter. Tapos sa pagluwag naman, naka-roscas lang naman yan, pihitin mo pakaliwa. Di ba? Nakita mo yung ginagawa ko, pinipihit ko pakaliwa. Pag napihit mo siya pakaliwa, siyempre wala nang thread yan. Iangat mo itong upper pump niya, dahan-dahanin mo lang. Pag naiangat mo na siya ngayon, tandaan mo yung position ng pagkakakalas mo. Para pag binalik mo, same position din. Ganun ang style. At kung makikita nyo yung fuel filter niya, di ba? Grabe na yung dumi. Meron pa yung isang fuel filter mga boss, kaya pipwesto ka naman dyan sa ilalim ng sasakyan mo. Dahil nga sa medyo madilim dyan mga boss, pwede kang gumamit ng flashlight o kahit anong klaseng ilaw. Luwagan mo uli yung roscas niya. Dyan mga boss, mas madali mo siyang matatanggal. Kaya lang gagamit ka ng kaunting lakas. Dahil nga tatalsikan ng putik yan, nalalagyan ng dumi, yun, medyo matigas siya. Pero maluluwagan mo yan. Ako nga naluwagan ko after 2 hours Hindi, joke lang. Pag naluwagan mo na yung roscas niyan mga boss, yung naglalak na sa kanya na plastic, yung hawak ko, pwede mo na ngayon bunutin itong fuel filter housing mo. Dahan-dahan lang sa pagbunot mga boss, uga-ugain mo, di ba? Ingat ka lang mga boss kasi natalsikan din ako ng diesel yan. Di maiiwasan ayan na ngayon yung fuel filter housing mo. Kasama sa loob yung fuel filter na papalitan mo. Kita nyo naman hanggang sa pagkalas ko ng fuel filter, hanggang sa paglabas ko ng sasakyan, pinakita ko para hindi kayo maligaw kung sakaling kayo maghahanap ng fuel filter nyo dito sa ilalim ng sasakyan. At tatanggalin ko na itong fuel filter dito sa housing niya, yun ang dahilan ng paghina ng hatak. Barado talaga siya. Tapos yung unang filter na kinalas ko, barado rin. So anong magiging dahilan, di ba? Kung hindi mo naiintindihan at wala kang alam, akala mo napakalaki na ng sira ng sasakyan mo. Tapos natapat ka pa kay Boy Palit, lalo ka nang nadisgrasya, gumasos ka na ng malaki dahil kung ano-ano na ituturo nun. Doon sa tinatamaan, wag na kayong magalit, totoo naman, di ba? Pero pag galing sa malinis yung kinakain mo, kahit ano sabihin ko, baliwala sa'yo. Kasi nga, wala ka naman sugat na pag nasagi ko masasaktan ka. Balik tayo sa trabaho mga boss. Minarites ko lang sa'yo yung mga sumbong sa akin ng mga customer yan Nakita nyo naman after ko mailagay yung O-ring tsaka yung fuel filter, pinagsalubong ko na itong upper pump tsaka itong housing. Tapos pag na-press nyo na siya, pumasok na itong upper pump dito sa housing, tsaka nyo ngayon siya i-roscas. Sa pag-roscas niyan mga boss, meron niyang arrow. Pero yung arrow na yun, may hangganan yun. Tatapat nga yung arrow sa isang lagayan nyo dito sa fuel hose. Huwag kang mag-alala kasi sasagad naman yung thread niyan. Tutunog yan. Tak! Pag tumunog na ganun yun, ibig sabihin yun mga boss, nag-lock na yan. Na kahit pilitin mo pang iikot, hindi mo na siya mapipihit. Dito naman tayo sa isa pang fuel filter housing mo. Meron din yung O-ring mga boss. Tatanggalin mo yan, papalitan mo uli siya lang. Bagong O-ring para dito sa fuel filter housing mo. Basta lagi yung tatandaan, dapat maayos yung pagkakalapat ng O-ring bago nyo ilagay itong fuel filter niya. Kailangan kasi maganda yung pagkakalapat niyan para pag ibinalik mo na ngayon dito sa base ng paglalagyan mo ng fuel filter housing mo is maganda yung pagkakalapat niya at hindi siya magkaroon ng leak. Meron nga nag-comment dito na nagsabi siya na yung pagkakalagay nga ng fuel filter niya is hindi maganda yung pagkakalapat. Ang nangyari tumagas. Di ba? Na-experience ng isang customer, hindi maayos yung pagkakalagay ng mekaniko kaya nangyari tumagas. Kasi ang paglagay niyan mga boss, meron niyang guide. Itong fuel filter housing mo, meron siyang gatla na pagpapasukan mo ng guide, doon mo siya isushoot. Kahit sa ang side naman itong fuel housing mo, meron yan. Ayan yung guide, tinuturo ko, dalawa yan. I-zoom mo, makikita nyo may dalawang guide siya. Isushoot mo lang yan doon. Kahit sa ang side, meron siyang gatla, itong fuel filter housing mo, kaya hindi ka maliligaw. Tapos pwede mo nang ilagay itong roscas niya. Ayan yung maglalak para wag bumitaw itong fuel filter housing mo dito sa base niya. Pag tumunog na yan, ibig sabihin, nag-lock na yan. Di ba mga boss, nag-lock na siya, tumunog na Dahil okay ka na dyan mga boss, lilipat ka naman ngayon dito sa ibabaw ng makina mo. Yung isang fuel filter naman ang ilalagay mo. Sa pagkabit ng fuel filter housing assembly mga boss, kung nakikita nyo tinuturo ng daliri ko, ayan yung gatla niya, di ba? Ayan, kabilaan yan boss, meron ipapa-slide nyo yan dito. Ayan yung bakal na yan. Papa-slide nyo siya dyan. Kung gaano kanipis yung gatla niya, ganun din kanipis yan. Ipapasok nyo siya dyan. Itatapat nyo lang siya dyan, tapos ipapa-slide nyo pababa. Pero bago nyo gawin yun, ilagay nyo muna yung dalawang fuel hose nito. Tapos gamit ka ng low nose o kaya plier para mailagay mo yung clamp niya.
At pag nailapat mo na yung clamp niyan, dito ka naman sa kabilang fuel hose. Dalawa kasi yan mga boss, di ba? O, ilagay mo na rin yan. Tapos gamit ka uli ng low nose o kaya plier na pwede mong gamitin para sa clamp. Pag nailagay mo yung clamp ng maayos, o ibalik mo na ngayon itong fuel filter assembly mo dito sa dati niyang position. Itatapat nyo lang naman yung gatla niyan, tsaka nyo ipapa-slide pababa. Ganun lang, napakadali lang nun. At pag naglak na siya, ang gagawin mo dyan mga boss, dahil wala pang diesel itong fuel filter pump mo, yung sa ibabaw niyan mga boss, bobombahin mo siya. Ngayon, pag matigas na, pakawalan mo ngayon dito sa drain na. May drain plug yan, ayan o. Palabasin mo yung hangin dyan. Pag buo na yung diesel na lumalabas, isarado mo na yan mga boss. Tapos, bombahin mo ulit itong fuel filter pump mo hanggang sa tuluyan na siyang tumigas ulit. Kasi pag tumigas na yan, ibig sabihin yan mga boss, wala nang hangin yan. Buo na diesel yan sa loob. Ayan o, nilapit ko na, di ba? Hindi ko na siya madiin. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang socket wire na tinanggal mo dito sa fuel filter assembly mo. Diyan naman mga boss, di na kayo magkakamali kasi yung socket wire niyan talagang sa kasukat niya lang yan papasok. Pag hindi siya sukat, hindi mo yan mailalagay. Bali, isa yan sa taas, dito naman sa baba, meron din siyang isa rin. At pag okay na, pwede na natin i-start itong makina. Huwag na natin patagalin para matesting yung gawa nyo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari lang naman, kung okay lang sa inyo, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko para laging updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!